Hello! Kamusta kayo? Welcome sa first ever video dito sa aking channel. Ako po si Sky at para po sa kaalaman ng nakararami, ako po ay isang proud transgender man. Message sa akin sa mga social media platforms ko na paano nga ba magpa-trans? So sasagutin ko yung question na yun by sharing you my story. Pero bago yun, gusto ko lang iklaro yung question na paano nga ba magpa-trans. Hindi ko talaga magets yung question na yun kasi ano nga ba ang tinutukoy natin sa magpa-trans? Ito ba ay paano magpa-trans man o paano magpa-transition? Kasi dalawang magkaibang bagay yun. Pag sinabi mo na transition, ang pangit namang sabihin na paano magpa-transition. So, ang tinatanong natin dyan is paano ka nag-transition? At madalas sa madalas, ang lagi nilang ibig sabihin ng magpa-trans ay paano magpa-trans man. Para sa akin, mali itong question na to. Dahil pag sinabi nating trans man, ito ay isang pagkakakilanlan. Nanggaling ang trans man sa mga salitang transgender man. Ito ay shortcut lamang ng transgender man. At ang pagiging transgender man ay pagkakakilanlan, pag-identify ng sarili. At ang ibig sabihin ng pagiging transgender ay parang, kunwari, ako, for example, pinanganak ako sa katawang pambabae. Pero ayokong na-identify ako bilang isang babae. Gusto kong i-identify ako bilang isang lalaki. At hindi rin ako komportable sa aking katawan. So sa kaso kong yun, ako isang transgender man. Pero meron namang transgender man na komportable sila sa katawan nila at hindi na nila kailangan o hindi na nila nakikita yung sarili nila na mag-undergo ng HRT or transitioning. At syempre, yes, valid yun. So dito napapasok yung tinatawag natin na SOGI. And ang ibig sabihin ng SOGI ay sexual orientation, gender identity, and expression. Pero pag-uusapan na lang natin yung SOGI sa separate na video kasi napaka-interesting na topic ng SOGI and gusto kong maintindihan nyo siya ng mabuti kasi take note, lahat tayo, kahit straight ka man, lahat tayo may SOGI. So ayun, ayon sa SOGI, ang pagiging isang lalaki ay isang gender identity. At ang gender identity ay ang pagkilala mo sa sarili mo. Regardless kung anong merong katawan ka, kung anong meron kang genitals or are. Basta wala siyang connection sa kung anong katawan ang meron ka. As long as paano mo nakikita ang sarili mo at paano mo kinikilala ang sarili mo, yun ang gender mo. After all, ari lang naman yan. Body part lang yan. Ang pinakamahalaga pa rin is yung sarili mo. So in relation do sa question na paano magpa-trans man, right then and there, kahit walang transitioning, kahit walang surgery, pwede mong tawagin yung sarili mo bilang lalaki. Pero dahil may mga bagay pa rin dito sa mundo na kinagisnan natin, na na-absorb na lang natin dahil doon tayo lumaki, may mga kultura, meron tayong tinatawag na mga dysphoria, kaya natin ginagawa ang pagta-transition, ang medical transitioning. So ayun, siguro iwasan na lang natin itanong yung question na paano magpa-trans. Instead, siguro ang itanong na lang natin ay paano kayo nag-transition. At paano nga ba ako nag-transition? Bata pa lang ako, I was into masculine toys and things. Kinder pa lang, meron na akong crush na babae. And I never really like feminine things. Kasi hindi dahil hindi ko siya preference, pero dahil na-highlight niya yung pagkababae ko. Pero syempre ngayon ko na lang na-analyze to. Kasi dati, bata pa ako, ano bang malay ko. Pero kahit ganun yung mga gusto kong bagay, nag-out ako, I was 18 years old na. Hindi din naman kasi sobrang liberated ng culture na kinagisnan ko. Though yung magulang ko, sobrang thankful ko sa kanila kasi they let me be who I wanna be without any questions. Anyway, nag-out ako ng 18 years old as a lesbian, meaning tanggap ko yung sarili ko bilang babae, pero nagkakagusto ako sa kapwa ko babae. Pero ang expression ko ay masculine, which means yung mga suot ko, panlalaki, and ang madalas na tawag natin doon butch o kaya tomboy. At please lang, magkaiba ang pagiging lesbian or tomboy sa pagiging transgender man. Dahil ang lesbian ay isang babae at ang pagiging transgender man ay isang lalaki. So ayun, nagka-girlfriend ako, sumali ako ng That's My Tomboy, nagpakilala ako publicly as a lesbian. Sobrang proud ko sa sarili ko noon. Pero meron akong unknown question sa utak ko
na hindi ko talaga ma-figure out. Hindi naging madali yung paghahanap ko ng sagot doon sa question na yon kasi mismong question, hindi ko alam kung anong tatanungin ko sa sarili ko. Buti na lang yung good friend ko na si Nikki, nag-transition siya. So, that time, na-expose ako sa mga trans man, kahit yung mga friends niya, pinapakilala niya sa akin. Pero hindi naman agad sa pagkakataong yun, naging sure agad ako na, ay, gusto ko rin mag-transition gaya ni Nikki. Siyempre, hesitant din ako kasi that time, mas nakikilala na yung mga transgender person. At ayokong madala yung decision ko dahil maraming nagta-transition. Pero magandang pangitain yun. Maganda na na-expose ang mga tao, kagaya ko, sa pagta-transition, sa pagiging isang transgender man. Kasi kahit parang ang dami ko pang question sa utak ko, naramdaman ko sa sarili ko na ang sakto ng pagta-transition sa mga gusto kong maramdaman sa sarili ko. Pero dahil sigurista ako, sigurista ang lolo nyo, nag-research muna ako tungkol sa pagta-transition. Nag-join ako ng mga seminar, kumausap ako ng mga brothers. Pero that time, hindi ko pa siya na-feel. Ang ibig ko sabihin, hindi ko pa nakukuha yung feeling na bakit ko kailangan gawin to. At bakit nga ba ginagawa ng isang transgender ang pagta-transition? Bakit kailangan kong gawin to? So ayun, yung time na yun din yung mga panahong pinupursue kong mag-continue ng pag-aaral ko, ng college ko. Pumasok ako sa FEU and sobrang saya ko pa nun kasi sa FEU merong uniform and actually allowed sila magkaroon ng mga cross-dressers. Depende sa college. Pero at least allowed yung mga estudyante mag-express ng kung anong komportable silang uniform. And then, syempre, pinili ko magsuot ng male uniform. Sobrang open nila. Hindi naging problema sa akin kung saan ako mag-CR. Nag-CR ako kung saan ako komportableng mag-CR. Sa pambabae, sa panlalaki, depende sa mood ko no. Kasi that time naman hindi pa ako nagta-transition. Pero walang sumisita sa akin na bawal ako mag-CR sa panlalaki or sa pambabae, walang humaharang sa akin. But then, minsan kahit sobrang okay mo sa sarili mo, yung mga tingin ng mga tao, nakaka-out of place. I mean, mag-CR ako sa panlalaki, pagtitinginan pa rin ako. Mag-CR ako sa pambabae, pagtitinginan ako lalo. Gusto ko lang naman umihi. OA na akong sa OA, pero feeling ko wala akong mapaglagyan. Wala akong mapaglagyan kasi hindi ako normal. So, ang tendency, hindi na lang ako nagwiwiwi. I mean, hindi ko naman siya sinasadya na hindi umihi. Pero dahil yung mga tingin ng mga tao, yung katawan ko, parang siya na mismo yung nagsisignal na huwag ka na lang umihi kasi may stress kang isipin yung mga tingin nila. Nang hindi ko iniisip lahat ng yun. Na hindi na lang ako naiihi paminsan-minsan. Na aabot sa point na pagdating ko sa bahay, doon ko na lang marirealize na ihi ako. So yun, hindi ko na talaga siya nakokontrol, na naging habit na siya, nasa bahay na lang ako magsi-CR after ng isang buong araw. And then, napapadalas yun and nagkakasakit na talaga ako. Hindi ko na nakokontrol yung ganong habit. I was losing control of myself. May time pa na sinugod ako sa ospital. Nagising na lang ako dahil masakit yung lower abdomen ko. At dahil siya sa matinding UTI. So, doon ko na na-realize na, am I really okay? Kasi, hindi na ako maayos mag-function. Hindi na ako nakakagawa ng plates ko ng maayos. Hindi na ako nagiging productive. Hindi na ako makapagtrabaho on the side. Tapos nagkakasakit pa ako. Sabi ko pa sa sarili ko, kung okay ako, bakit ko tinatry maging okay? At kung masaya nga ako, bakit tinatry ko maging masaya? Bakit lahat pilit? Bakit tinatry ko lang? Bakit hindi ko maramdaman? And yun yung pinaka-breaking point ko na nag-decide na ako mag-transition kasi pati yung partner ko nahihirapan na sa akin. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Kaya doon ako nagsimulang mag-transition. So, paano nga ba ako nagsimula? So, since hindi ako okay nung mga panahong yun, syempre, yung Wonder Woman kong partner is always to the rescue. Siya yung kumontak ulit dun sa mga brothers na nakilala namin sa seminar. And, ayun, yung guardian angel kong si Kuya Den, si Kuya Jen, and si Ate Kat, sila yung nag-guide sa akin paano ako mag-start. Kahit yung partner-to-partner discussions, and ano yung mga changes, ganyan, and kung ano yung i-expect sa pagta-transition. So, syempre, kagaya ng ibang mga nagta-transition,
as soon as naka-acquire ako ng budget ko for test, ayun, nagpa-test ako. Nagpa-test and nagpa-doctor, and then, ayun, I got my first shot. And the rest is history. So if you're asking paano ako nag-start, paano mag-start, I highly recommend na mag-join kayo ng mga transgender support groups like PFTM para din mas masuportahan and mas masolidify nyo yung decision nyo. Lalo na kung may mga questions pa kayo, medyo lost pa kayo, na ayun, mas makapag-decide kayo ng mabuti about transitioning. Pero meron tayong mga butihing clinics na nag-o-offer ng mga free consultations about transitioning, dahil if okay naman na kayo not to join any organization, which is hindi naman necessaryong sumali, pwede naman na kayong dumiretso sa mga clinic such as Victoria Clinic by Love Yourself. Dito sa Victoria Clinic, free yung consultation and part talaga ng advocacy nila na makatulong sa mga transgender na gusto mag-transition. So, since free siya, pwede kayo mag-donate para lang masuportahan natin yung advokasya ng mga butihing doktor na ito na siyempre sumusuporta din sa well-being nating mga transgender. For the private sector, meron din tayong bagong Center for Gender Health and Wellness sa Medical City. So, pwede din kayo pumunta doon. Sa mga nagtatanong naman na magkano inaabot ang pagta-transition, as soon as you decided transitioning, meron na tayong mga initial test. And yung initial test is depende rin sa bawat tao, bawat lagay ng katawan nila, mga nararamdaman nila, or family histories nila. Depende yung i-request ng doctor sa inyo na mga test. So, syempre, yung i-inject natin or ituturok natin sa katawan natin ay gamot. So, kailangan talaga ng payong eksperto galing sa mga doktor. Syempre, para makasiguro tayo na tama yung ginagawa natin, tama yung transitioning natin. Kasi ayaw din naman natin mangyari na imbis na makatulong ang pagta-transition sa well-being natin, makasama pa sa ating kalusugan. So, hindi naman natin gusto yun. And then, syempre, kasama pa rin dun sa cost yung dosage nyo, yung bibilin yung gamot, and yung mga paraphernalia na gagamitin natin for the shot. Then, syempre, after nun, hindi matatapos lang ng isang beses yung mga test natin. After 4 or 6 months, kailangan ulit nating magpa-follow up na mga test or check-up sa doktor para mas masigurado natin na tama yung transitioning natin. Kasi syempre, habang nag-o-occur yung change, mas kailangan natin ng ganitong dosage ng testosterone, or if baka sobra naman yung dosage natin, so baka kailangan nating bawasan. Then syempre, depende yan sa magiging resulta ng test or yung naging cycles nyo since nag-start kayo. At again, ang mahalaga ay lagi tayo may guidance ng mga eksperto, ng mga doktor, kasi ang pagta-transition ay hindi biro lamang. Also, kaya dapat nating pag-isipan talaga ang pagta-transition. Kasi ang pagta-transition ay isang habang buhay na procedure. Forever na tayo mag-i-inject ng hormones kasi hindi naman tayo naturally nagpo-produce ng enough na hormones na kinakailangan natin sa pagta-transition Mahirap na huminto tayo sa mga ganitong klaseng procedure dahil yung mga epekto nito sa katawan hindi na naibabalik muli. Kaya nga, paulit-ulit kong sasabihin na kung magta-transition ka, sana alinsunod to sa paano mo kilalanin yung sarili mo or kung paano mo gusto kang tignan ng mga tao. Pero if ever man na tumigil ka sa pagta-transition, which is hindi talaga namin nire-recommenda because of medical reasons or napag-isipan mong nagkamali ka sa pagdedesisyon mo, siguro mainam na kumonsulta ka sa doktor mo para malaman kung paano mangyayari sa mga susunod mong hakbang na gagawin. Pero wait lang, puputulin ko muna dito yung first part ng video natin kasi baka sumasabog na yung utak nyo kakaintindi ng mga sinasabi ko. Ang daming terms na kailangan ko talagang sabihin para malaman nyo talaga. And actually, hindi pa nga to lahat ng terms na dapat sinasabi ko, pero ayoko naman biglain kayo. So, I hope may naiintindihan naman kayo so far. Sana natutuwa naman kayo sa natututunan nyo so far. And abangan nyo yung part 2 nitong video na to kasi doon natin itatackle yung mga changes na nangyayari sa nagme-medical transition na transgender man. So, stay tuned and subscribe to my channel para sa updates, and pag na-post ko na yung part 2, makita nyo agad sa timeline nyo. And of course, like nyo yung video kung nagustuhan nyo. Please follow me on my social media platforms na ipapakita ko dito. Ayan. So, ayun. Again, for the part 2,
subscribe to my channel, and I'll see you on the next video.